hindi siya naroroon. Maya-maya pa, nakita ng dalawa ang kumpol ng mga alkapre na mahinahon na nakahiga sa lupa. Hindi alintana ang bakas ng mapulang palad sa kanyang mukha, pabulong niyang tanong sa kanya, bigla ba silang gumalaw? Mahigpit na ikinuyom ni Huaying ang kanyang kamay at sinabi, okay naman sila mula kaninang umaga. Sana'y walang sumasakit sa kanila. Tinitigan niya ang mukha ng mga alkapre na tila kaibig-ibig na nakahiga sa lupa, at nagkomento, ang kulay nila ay malinaw, at ang kanilang balat ay tila kakaiba. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata, at naisip niya sa kanyang sarili, ito na. Masaya niyang sinabi sa kanyang kasama, Huaying Binibini, mukhang hindi mo na kailangang mag-alala. Nakita niya ang kumpol ng mga alkapre na dahan-dahang gumagalaw, at unti-unti niyang ipinaliwanag, naglalaga sila, tulad ng mga ahas. Kapag lumaki ang kanilang katawan, naglalaga sila. Siguro oras na para dito. Nagtatakang nagtanong ang lolo ni Huaying, naglalagas? Sumandal siya sa gilid ng pool at sumagot. Bigla, kiniskis ng isang alkapre ang ulo nito sa lupa at umalingaw ang tunog. Mabilis na sigaw ni Huaying, Xiaolong, tingnan mo. Nakita niya ang alkapre na may bagong balat na kulay dilaw kahel na unti-unting lumalabas mula sa lumang balat nito. Sigaw niya ang ulo. Nakita ng mga tao ang alkapre na ganap nang nakalabas mula sa kanyang lumang balat. Kitang-kita ang kasiyahan sa boses ng matanda, napakagaling. Si Huaying ay abala rin sa pagmamasid. Bigla siyang bumulalas, Xiaolong, maglalagas na rin ang dalawang natitira. Ang isang alkapre ay unti-unting lumalabas mula sa kanyang balat. Ang kulay dilaw kahel na balat ay nagbibigay ng pakiramdam ng lambot na nagpapagana sa mga tao na hawakan ito. Ang huling isa ay dahan-dahan ding nagpalit ng kanyang lumang damit at ang kanyang buong katawan ay dahan-dahang gumalaw. Nang makita niya ang tatlong mahinahong nakahiga sa lupa, masaya niyang sinabi, naglaga silang lahat. Nagningning ang mga mata ni Huaying nang tingnan niya sila at sinabi, mukhang mas malaki sila kaysa dati. Lumingon siya kay Xiaolong at nagtanong, ano ang mga pangalan nila? Bahagya siyang natigilan, pangalan? Sa kanyang naisip niya, wala. Nagmukha siyang naguguluhan. Itinaas niya ang kanyang kamay sa kanyang baba at nagpanggap na nag-iisip. Pagkatapos ng ilang sandali, tinitigan niya ang tatlong alkapre sa lupa, at sa kanyang palagay ay matalino siyang sumigaw, una, pangalawa, pangatlo. Nang marinig ni Huaying ang tatlong nakakatawang pangalan, umiling siya at patuloy na tumutol, hindi pwede. Iniisip niya na balang araw, ang maliliit at kaibig-ibig na mga alkapreng ito ay lilipad sa kalangitan at lalampas sa matataas na bundok. Lumingon siya sa kanya at ipinaliwanag, ang mga alkapre, kung mabuhay ng 1,000 taon, ay magiging dragon. Kailangan nila ng pangalan na mas marangal, na mas angkop sa hitsura ng isang dragon. Nang marinig niya iyon, hindi niya mapigilang tumawa, haha. Binibini, paano magiging dragon ang mga alkapre pagkatapos ng 1,000 taon? Sumingit ang lolo ni Huaying nang marinig niya ang dalawa na nagtatalo, ngunit tama na iyon. Ang 1,000 taong gulang na alkapre ay tinatawag pa ring dragon. Tawagin na lang natin silang Tianlong. Nang marinig niya ang tono ng pananalita ng matanda, naunawaan niya kung saan nanggaling ang ugali ni Huaying kanina. Naisip niya sa kanyang sarili, kaya pala sa kanya ito natutunan. Yumuko siya para tingnan ang tatlo at maingat na nag-isip bago sumagot, ang pangalan. Pagkatapos magdesisyon, lumingon siya kay Huaying at sinabi, tawagin na natin silang Chuxiangbin. Nagtakang inulit niya, Chuxiangbin? Dahan-dahan siyang nagpaliwanag, ang unang lumabas ay si Chu. Ang pangalawa ay mukhang babae, kaya ang pangalawa ay si Xiang. Ang pangatlo ay may makintab na balat, kaya si Bin. Maingat na tiningnan ni Huaying ang tatlo at dahan-dahang inulit ang tatlong pangalang katulad na binigay niya, Chu, Xiang, Bin. Patuloy silang nagmasid sa mga alkapre. Mahina niyang sinabi, ang mga pangalan ng mga anak ay karaniwang ibinibigay ng kanilang ama, di ba? Kaya ang mga bagong alkapre ay may mga bagong pangalan. Mula kay Xiaolong na naglalakad sa daan, ang kanyang balanse ay hindi perpekto sa bawat kanyang galaw, kaya lahat ng tao ay napatingin sa kanya. Habang naglalakad, naisip niya, pagkatapos ng isang araw, dumidikit pa rin sa akin ang mga alkapre. Nakakapagod. Umupo siya sa tabi ng isang kahon sa gilid ng daan at huminga ng malalim. Ramdam niyang bahagyang basa ang kanyang panloob na damit.
Naisip niya sa kanyang sarili, mukhang hindi patuyo ang katawan ko, pero kaya ko nang gumalaw. Bumuntong hininga siya. Bakit parang hindi pa rin ako sanay? Bigla, lumabas sila mula sa kanyang damit. Kiniskis ng isa ang kanyang ulo sa kanyang pisngi at masayang sumigaw, Ech! 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 Sumingkit din ang kanyang mga mata habang nakikipaglaro sa kanila, iniisip sa kanyang sarili, ang bibigat niyo na. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang kanilang laki. Humiga siya sa kahon at tumingala sa langit. Mayroon ng pulang marka sa kanyang pisngi dahil sa pagkiskis. Ang alkapre sa tabi niya ay sumigaw ng nakakaaliw na nangangahulugang paumanhin kung mabigat kami. Ang isa pa ay sumang-ayon at sumigaw, si. Bumuntong hininga siya at nagbalik tanaw. Noong una, kasinlaki lamang sila ng malaking sausage, ngunit ngayon ay kasinlaki na sila ng aking braso. Masaya niyang pinanood silang lumaki, nararamdaman silang gumalaw sa tabi niya, iniisip sa kanyang sarili, nakikita na rin ng mga alkapre na masikip na ang aking dibdib. Ngayon, dumidikit na lamang sila sa aking mga braso at baywang. Bigla, narinig niya ang malakas na halakhak sa kanyang tainga, haha. Tingnan mo. Umupo siya at tumingin sa direksyon kung saan ito nagmula. Nakita niya ang dalawang lalaki, isa ay matangkad at isa ay pandak, na naglalakad sa daan. Ang pandak na lalaki ay may nunal sa kanyang mukha, at hawak niya ang isang maliit na pulang bag sa kanyang kamay. Tumawa siya sa lalaki sa tabi niya, kaya nga ito ang Sichuan Tangklan. Puntahan natin ang Kilu. Sumang-ayon ang lalaki sa kanan at sinabi, tara na. Hinihimas niya ang ulo ng isang alkapre na nakakapit sa kanya. Muling umalingaw-ngaw sa kanyang tainga ang malakas na halakhak, napakadaling kumita ng pera, hahaha. Pumalatak siya at tumingin sa kanila nang hindi maintindihan, nagtataka kung ano ang nangyayari. Tumingala siya sa langit. Tunay na maganda ang araw na ito. Dahan-dahang umaagos ang mga puting ulap sa kalangitan. Sa loob ng Sichuan Tangklan, ang mga bagay ay gaya pa rin ng dati. Napakatahimik ng kapaligiran. Itinaas ng pinuno ng pamilya ang kanyang kamay sa kanyang bibig at naglinis ng kanyang lalamunan at sinabing may kasiyahan, tunay na magandang balita. Tumingin siya kay Xiaolong at nagtanong, hindi ba't hindi pa katagal na nagpadala kayo ng gamot na ginawa niyo mismo sa pinuno ng Sichuan City? Tumango siya bilang tugon, tama. Naalala niya ang matabang hitsura nito, masayang-masaya hanggang sa lumuha, na may bilog at matabang hinlalaki na nagpapahayag ng kanyang pag-apruba. Ipinahayag niya, narinig ko na napakagaling ng gamot na iyon. Kaya nagpadala ang pinuno ng lungsod ng maraming bonus, kasama ang mga salita ng pasasalamat. Napakasaya ng dalawa nang marinig nila iyon. Masaya niyang tanong, talaga? Tumawa ng malakas ang ama ni Huaying, kasal ka pa lang, at nakikinabang na ako. Tinulungan mo ako ng malaki. Kinamot niya ang likod ng kanyang ulo at nahihiyang tumawa, haha, walang anuman. Bigla, binawi niya ang kanyang kasiyahan at sinabi sa isang mababang tono, kaya naman. Hindi niya hinimas ang bawat hibla ng balbas sa kanyang mukha, tumingin sa kanya ng diretsyo, at dahan-dahang sinabi, bibigyan kita ng espiritong gamot. Kahit nabigyan kita, tatanggihan mo pa rin ng may pagpapakumbaba, tama? Nagulat siya at nagtanong, espiritong gamot? Ang ibig niyo bang sabihin ay? Sa kanyang isip, naisip niya ang sinabi niya noon. Noon, sinabi niya na ang espiritong gamot ay magpapalakas ng panloob na enerhiya. Biglang sumingit si Huaying, ama, kung iyon ang espiritong gamot, ano iyon? Sumagot siya sa isang mababang tono, walang gaanong espesyal tungkol dito. Tiningnan niya ang dalawa at dahan-dahang sinabi ang bawat salita, ang nektar ng Golden Mane King. Nang marinig iyon ni Xiaolong, naisip niya ang pukyutan na pumupunta para maghanap ng nektar. Naisip niya sa kanyang sarili, nektar ng pukyutan? Narinig ko na kung gusto mong maging isang dalubhasa, napakahalaga ng panloob na enerhiya. Kaya tatanggapin ko ito. Pagkasabi nito, masaya siyang sumang-ayon ng malakas, salamat po, Bienan. Biglang nagbago ang mukha ni Huaying, hindi na masaya gaya kanina. Tinawag niya ang kanyang ama. Hindi siya masaya o malungkot nang magtanong, ama, sinasabi mo na ang mga bonus ay nektar lamang. Nakita ng kanyang ama ang kanyang anak na babae na ganito, kaya ang kanyang mukha ay naging mahirap. Nag-aalangan siyang sumagot, iyon hindi pa ako tapos magsalita. Hinawakan niya ang braso ni Xiaolong at itinaas ito, na may galit sa kanyang boses,
ang ginawa ni Xiaolong sa pagkakataong ito ay hindi isang maliit na bagay. Kahit na ang Golden Mane Bee King ay isang medium level na nakalalasong insekto, ang nektar nito ay isang elixir, ang pinakamababa sa mga espiritong gamot. Hindi pwedeng tipirin ang bonus para kay Xiaolong. Gumawa siya ng isang gawa. Kumunot ang kanyang noo habang hinihingi ang bonus para sa kanya. Kahit man lang isang taon na espiritong gamot na nagpapalakas ng panloob na enerhiya. Iyon ay isang elixir lamang na may 2 buwang panloob na enerhiya. Ibinaba ng kanyang ama ang kanyang mga mata at ibinaba rin ang kanyang boses habang nangangatwiran, kahit na ito ay isang espiritong gamot, mahal din ang halaga ng paggawa nito. Nang marinig niya iyon, mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay parang may maliit na sulo at ang kanyang buong katawan ay nagliliyab. Nagangalit ang kanyang mga ngipin habang sinasabi niya, kumpara sa ginawa ni Xiaolong, mura pa rin iyon. Sa kabilang banda, ibinaling ng kanyang ama ang kanyang mukha sa kabilang direksyon, tinakpan ang kanyang bibig at umubo. Sa kanyang puso, lumuluha siya, ang isang malaking batang babae ay parang tubig na itinapon. Sumagot si Xiaolong para sirain ang kapaligiran. Tumingin siya sa kanya at nagtanong, ano po ang Golden Mane Bee King? Nang marinig niya iyon, ibinalik niya ang kanyang ulo at naglinis ng kanyang lalamunan. Iniisip niya ang malaking golden honey hive sa sanga, ang bawat pukyutan na pumupunta para kumuha ng nektar na masigasig na lumilipad papunta at pabalik. Nagpaliwanag siya, ang Golden Mane Bee King ay isang medium level na nakalalasong insekto na karaniwang matatagpuan sa mga kagubatan. Ito ay isang malaking pukyutan. Ang laki nito ay kasinlaki ng isang maliit na aso. Batay sa karanasan, kung kakainin mo ang nektar nito, maaari kang makakuha ng 2 buwang panloob na enerhiya. Ngunit ang inaalala lamang ni Xiaolong ay ang laki ng Golden Mane Bee King. Ang kanyang mga mata ay nagniningning tulad ng mga bituin, masayang-masaya na magtanong, kasinlaki ng tuta. Napaka-interesante. Nakita ni Huaying ang ganitong kalagayan niya, kaya kinurot niya ang kanyang pisngi para pigilan siya. Xiaolong, sandali lang. Galit na galit ako ngayon. Muling nagsalita ang kanyang ama, na may medyo mahirap na ekspresyon, Huaying, anak, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sa tingin ko di. Umaasa ako na ang pagsasaayos na ito ay nakakatulong. Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan o kahilingan, mangyaring ipaalam sa akin. Gusto ni Xiaolong na direktang hanapin ang Golden Mane Bee King, kaya iyon ang pinili niya. Nang marinig niya iyon, nagtaka siya sa kanyang isip. Direkta. Mabilis siyang tumayo na maihalatang kagalakan sa kanyang boses, habang nagtatanong sa kanyang biyenan, gusto mong direktang hanapin ko ang Golden Mane Bee King. Itinaas din niya ang kanyang hinlalaki at kinumpirma, tama. Huminga siya ng malalim at ang kanyang mukha ay namula dahil sa kagalakan. Naisip niya sa kanyang sarili, direktang kukuha ng honey? Noong YouTuber pa ako, marami na akong beses kumuha ng honey. Mabilis siyang tumakbo papunta sa pinto at sumigaw ng malakas, tara na, biyenan. Magaling ako sa pagkuha ng honey. Tuwang-tuwa rin siyang tumawa ng malakas, haha, alam kong magugustuhan mo ito. Bumuntong hininga si Huaying habang pinapanood silang umalis. Naririnig pa rin niya ang kanilang pag-uusap. Nagtatakang nagtanong si Xiaolong, ano ang hitsura ng Golden Mane Bee King? Baliwalang sumagot ang kanyang ama, syempre, mukha siyang pukyutan. Pag-alis sa Sichuantang clan, nagsimula na ang kanilang paglalakbay para kumuha ng honey. Sa daan, naisip niya sa kanyang sarili, dahil ito ay mahalagang impormasyon na ibinigay ng biyenan, sa tingin ko'y walang ibang makakalaban. Ngunit nang makarating sila sa lugar, nakita niya ang 2 grupo ng mga tao na nagtatalo ng malakas. Sinabi ng may peklat sa mukha, nauna kaming dumating, kaya ang honey ng Golden Mane Bee King ay sa amin. Hindi rin nagpatalo ang lalaking nakaitim sa kabilang banda at sumigaw, binili namin ang impormasyon ng legal, kaya sa amin iyon. Nagtataka ang mga tao ni Xiaolong nang marinig nila iyon, iniisip sa kanilang mga sarili, ha? Sa panig ng may peklat sa mukha, nagtanong sila, bumili ka ng impormasyon. Bumili rin kami. Posible bang bumili ka sa isang lalaking kulot ang buhok at may malaking nunal sa mukha? Hindi na itago ng lalaking nakaitim ang kanyang pagtataka nang marinig iyon. Paano mo nalaman iyon? Gayunpaman, hindi kami susuko. Naging malungkot ang mukha ni Xiaolong. Naisip niya ang 2 taong nakita niya sa daan kanina, na iniisip sa kanyang sarili,
isang lalaking kulot ang buhok na may malaking duna sa mukha. Posible bang sila iyon? Naunawaan ni Xiaolong. Ibinenta nila ang impormasyon sa iba't ibang tao. Ang ama ni Huaying na nakikinig sa kanilang pag-uusap ay nanginginig sa galit. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamay at nagangalit, mga walang hiya. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw, nangangahas na insultuhin ang Sichuan Tangklan sa Sichuan. Tumingin sa kanila ang mga tao nang marinig nila ang boses, at nagulat ang lahat. May sumambit, ano? Ang Sichuan Tangklan? Mapait na ngumiti si Xiaolong, iniisip ang plano kong kumuha ng honeygi. Ngunit naalala ni Xiaolong na bago magsimula ang paglalakbay, nagbigay ng mga tagubilin ang ama ni Huaying sa kanya. Xiaolong, dahil ito ang unang beses na lumabas ka, kailangan mong maging maingat at huwag kalimutang miyembro ka ng tangklan. Magalang siyang sumagot, opo, Ginoo. Kinindatan siya nito upang tumingin sa ibaba, kung saan nakatayo ang mga tao sa ibaba sa maayos na linya. Seryoso niyang sinabi, isama mo silang lahat. Kailangan mo ring matutong gumamit ng mga tao. Nagtatakang tumingin si Xiaolong sa kanya at nagtanong, sinasabi mong isama ko sila? Tumingin siya kay Huaying na nakatayo sa likuran, nagtatakang sinabi, ngunit si binibining Huaying di. Hindi siya pinatapos nito dahil tumawa ng malakas siya, haha, batang lalaki. Si Huaying, anak, ay iyong tao. Kasama ka ni Huaying, ikaw ang pinakamahalaga. Nang marinig niya iyon, nahihiya siyang namula at nagsabi ng may pagkalito, kasama. Masayang tumawa si Huaying at nagbigay sigla, magiging maayos ka lang, Xiaolong. Sinabi niya at idinagdag pa, tutulungan din kita. Dahil dyan, mas lalo siyang nahiya at sumagot, susubukan ko ang aking makakaya. Sa kasalukuyan, ang mga tao ng Sichuan Tangklan at ang mga taong nauna ay nagtitinginan. Nag-aalalang naisip ni Xiaolong, ano ang gagawin ko? Lumingon siya sa lalaking nasa tabi niya, ang pinuno ng Blood Oath Team, si Yu Jiang, at nagbigay ng kanyang opinyon, ano ang gagawin natin tungkol dito? Ibahagi natin ang honey sa kanila? Hinihimas ni Yu Jiang ang kanyang baba at sinabing mahina, ibahagi. Paano? Mukhang hindi siya sumasang-ayon sa ideyang ito. Ikinuwadro niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at hinamak na sinabi, sino ba sila para mangahas na hilingin sa Sichuan Tangklan na ibahagi sa kanila ang isang bagay? Sumang-ayon din si Huaying, kahit hindi ko alam kung sino sila, napakatapang ng mga taong ito. Tumingin siya sa grupo ng mga tao sa tapat, na may pagpatay sa kanyang mga mata. Ang kanyang boses ay bumabarin at sinabi, nangangahas na ibenta ang impormasyon na binili ng Sichuan Tangklan. Napansin ng namumuno na kinikilala siya, at nagulat siyang sinabi, si Poisonous Huayuhui. Nanginig ang mga tao sa likuran niya at sumigaw, ang direktang Poisonous Hualineage ng Tangsek ay dumating. Mabilis na kinuyom ng pinuno ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, na naggangalit ang kanyang mga ngipin habang nag-iisip. Yumuko siya at sinabi, kami ang Feng Yun Sect. Hindi namin alam na ang bagay na ito ay konektado sa Sichuan Tangklan. Aatras na kami. Nagulat ang mga tao sa paligid nang makita ang ginawa niya, na tila naunawaan ang dahilan. Isa-isa silang kinuyom ang kanilang mga kamay at yumuko habang nagsasabi, kami, ang Yunhu Sect, ay humihingi rin ng paumanhin. Kami rin ay aalis. May sumigaw ng may pagmumura, bakit ganito? Hahuntingin ko at lalapain ko ang taong iyon. Si Baiyu, pinuno ng demonyo na si siya, ay nagsabing, hindi kami lalaho. Pinanood niya silang tumakbo na parang nakakita ng demonyo, nagtataka si Xiaolong. Ha? Kaya ganoon lang. Hindi niya maiwasang magtaka sa kanyang isip, ganoon ba kalakas ang Sichuan Tangklan? Pagkatapos mawala ang grupo, nagtanong siya, tapos na? Mahinang sumagot si Yu Jiang, sa tingin ko hindi pa. Ibinahagi niya ang kanyang hula, magtatago sila sa isang lugar. Ang apat na sekta ay hindi basta-basta atras. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at nagpaliwanag, una, maghahanap sila ng isang mahusay na lokasyon sa malapit. Malinaw na nagtatago sila sa malapit at naghihintay ng pagkakataon. Pagkatapos ay lumingon siya para mag-utos sa kanyang mga tauhan, Kyubay, tukuyin mo ang kanilang lokasyon. Itinaas ni Kyubay ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan at magalang na sumagot, opo. Nakita ng pinuno na nag-aalala pa rin siya, kaya tiniyak ni Huaying sa kanya, okay lang, Xiaolong.
Tumingin siya sa malawak na kabundukan sa harapan niya at bumulong, ang aking mga pukyutan. Sa sandaling ito, sina Huaying, Xiaolong, at Yu Jiang ay nagtatago sa likod ng isang malaking bato. Sa kanilang harapan ay isang malaking puno, at sa ibaba ng puno, malapit sa lupa, ay may isang malaking butas. Ilang malalaking pukyutan ang lumilipad sa labas ng butas. Nang tingnan mong mabuti, ang mga pukyutan ay maihalong kulay itim at dilaw, at mayroon silang medyo makapal na balahibo. Ang mga pukyutan ay patuloy na lumilipad papasok at palabas ng puno, at ang tunog ng pagaspas ng kanilang mga pakpak ay medyo malakas. Nagulat na sumambit si Xiaolong, iyon ang Golden Mane Bee King. Humanga si Huaying, ito rin ang unang beses na nakita ko. Ang laki nito. Nasasabik na sinabi niya, hindi ba ito kaibig-ibig? Sinabi ni Huaying nang may paghanga, mukhang malambot ang mga balahibo nito. Sana'y nakatulong ito. Mangyaring ipaalam sa akin kung mayroon kang anumang iba pang katanungan. Kaya tinatawag itong Kim Mao Fong Wanli. Matapos ang ilang pagmamasid, hinuha niya na, kahit ganoon, medyo maliit ang populasyon na ito. Mga ilang daang lang siguro. Pero bakit ang laki ng pugad nila? Nang marinig ni Hod ang bagong terminong kipopulasyon, nagtanong siya, at matyagang ipinaliwanag ni Tiulong. Iyon ang tawag sa buong kawan ng mga bubuyog. Karaniwan, ang isang pugad ay mayroong mga 5,000 hanggang 7,000 na bubuyog. Nang marinig niya ang paliwanag, nagulat si Hod at nagtanong, hindi kailangang pumasok sa loob para malaman iyon. Tiyak na sagot ni Tiulong, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa dami ng mga pumapasok at lumalabas sa pintuan ng pugad, malalaman na. Sa sandaling ito, narinig nila ang mga yabag sa likuran, kaya lumingon silang lahat. Nakaluhod si Kubi sa lupa at nagulat, natagpuan na namin ang grupo ng T5. Nang marinig ito ni Witgiang, nagtanong siya, talaga? Nasaan sila? Ipinikit ni Kubi ang kanyang mga mata at nag-atubiling sumagot, iyon. Ikinuwento ni Kubi ang kanyang pagmamasid at pagsubaybay. Gaya ng inaasahan, nagpapapoy na sila at naghihintay. Hindi ko mapigilang mapamura, mga walang hiya, nandyan nga sila sa kabilang banda. Kahit hindi malinaw kung ano ang ginagawa nila, sigurado siyang aatake sila. Pagkarinig sa ulat, hinimas ni Witgiang ang kanyang baba at nag-isip, kung ganoon, malamang na naghihintay sila ng dilim at kukuha ng pulot gamit ang pamamaraan ng Egya. Nagtakang nagtanong si Tiulong, pamamaraan ng Egya. Ano iyon? Ipinaliwanag ni Engista, kung susunugin ang dahon ng ngi at hayaang pumasok ang usok sa pugad, ang mga bubuyog ay magiging mas maamo. Pagkatapos, papasok tayo at kukuha ng pulot. Tumango si Tiulong at pumuri, wow, napakagandang pamamaraan. Si Kubi sa tabi ay nag-atubiling sumingit, ngunit ngayon, umiihip ang hangin patungo sa atin. Tumingala ang lahat at nakumpirma na tama ang sinabi ni Kubay. Umiihip ang hangin patungo sa kanila. Sabay-sabay na bumulalas ang lahat. Habang nag-aalala ang lahat, biglang kinuyom ni Tiulong ang kanyang kamao at pinukpok ang kanyang kamay sa mesa. Ang isa pa niyang kamay ay tuwang-tuwang sumigaw, meron na. Nagmamadaling nagtanong si Kubay, may naisip ka bang pamamaraan? Namumula ang kanyang mukha dahil sa excitement, sinabi niya ang kanyang naiisip, kung umiihip ang hangin patungo sa atin, hindi ba't maaari nating itago ang amoy? Nag-isip si Hodenfit at sumagot, tama. Tumayo siya at tumingin sa puno at sumigaw, aalis ako saglit at babalik agad. Nang marinig ito ni Hodenfit, nataranta siya at sumigaw. Hinilan niya ang laylayan ng kanyang damit at pinigilan siya, huwag, Tiulong. Ang Kim Mao Fong Fenghu ay isang nakalalasong nilalang na panggitnang antas. Napakadelikado. Hindi lamang hindi natakot si Tiulong, lalo pa siyang naging determinado, isang beses lang. Hahawakan ko lang sandali at babalik agad ako. Biglang gumulong ang isang malaking bato patungo sa kanila, kaya nagulat silang dalawa at sumigaw, Patuloy na gumulong ang bato patungo sa pugad ng Kim Mao Fong Wen at huminto. Natakot ang dalawang tao sa nakita nila. Nanginginig na sumigaw si Tiulong mula sa punod. Ang mga bubuyog ay patuloy na lumalabas, bawat isa ay naggangalit sa galit. Dali-daling niyakap ni si Tiulong at tumakbo pabalik sa kabilang direksyon, natatakot na sinabi, tumakbo na tayo. Dahil mahigpit ang pagkakayakap sa kanyang liig, nahirapang sumagot si Tiulong.
Ang dating tahimik na kagubatan ay naging maingay at pagkatapos ay nagkagulo na. Sa ibabaw ng masikip na kagubatan, mayroon pa ring ulap ng hamog. Unti-unting dumidilim ang kalangitan. Ang kagubatan ay parang natatakpan ng manipis na kokoa. Nakaupo nang nakakross ang mga binti sa isang bato si Tiulong, nag-iisip. Pagkatapos, dismayado siyang bumulong sa sarili, "Jis, walang paraan, ano?" Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang pakalmahin ang sarili, isa-isang inaayos ang kanyang mga naiisip. Kailangang sumalungat sa hangin upang magpoy, ngunit ako ay naiipit sa pagitan ng mga tao ng gihifay at ng kawan ng mga bubuyog. Nang isipin niya ang bubuyog na may balahibong parang ulap, ikinuyom niya ang kanyang mga labi at bumulong. Ang Kim Mao Fong Fengyu ay medyo iba sa mga bubuyog na alam ko. Iminulat niya ang kanyang mga mata at hinimas ang kanyang baba. Naalala ang eksena kung paano siya niyakap ni Hodn upang makatakas noong una, kaya hindi niya maiwasang kilabutan. Kahit 30 metro ang layo, nararamdaman pa rin niya ang tunog ng kanilang pagaspas ng mga pakpak. Ang mga bubuyog na putakti ay hindi ganito. May biglang tumawag sa kanya mula sa likuran, "Tiulong, lumapit ka rito." Nang marinig ito, lumingon siya at nakita kung sino iyon. Sinabi niya, "Hodnsen, binibining Hodns." Dinala ni Hodn ang mga uod, dalawa ay nakapatong sa kanyang balikat, at hawak ang isa pa sa kanyang mga kamay, dinala sa harap niya at masayang sinabi, "Mukhang kinain na nilang lahat. Dahil paikot-ikot lang sila, dinala ko sila rito." Tumingin si Tiulong sa mga uod na patuloy na gumagawa ng tunog na igru-gru-gru at nagpasalamat, "Salamat, binibining Hodns." Lumipat ang mga uod sa ibang lugar, aktibo sa kanyang katawan. Tumingin si Tiulong sa kanila na patuloy na sumisigaw ng tigru-gru at malumanay na sinabi, naging mas maamo na sila. Umupo si Hodn sa tabi niya. Kahit hindi sila nag-uusap, napakainit ng kapaligiran. Matagal na silang magkatabi nang lumingod si Hodn sa kanya at binasag ang tahimik na kapaligiran. "May nakalap ka pa ba?" Nang marinig ito, nag-atubiling sumagot si Tiulong, Gusto kong magmasid pa." Nang marinig ito, nahiya siya. "Humihingi ako ng paumanhin dahil palagi kitang minamadali, Tiulong. Kalmado ka lang mag-isip, huwag kang magmadali." Nang marinig ito, parang tumaas ang presyon sa kanya, walang sinabi kundi ngumiti at tumawa sa kanyang isipan, "Haha, minamadali nga ako." Biglang tumingin si Hodn sa harap at bumulalas, "Tiulong, tingnan mo iyon." Sa tapat ng puno, sa malayo, may dalawang unggoy na nag-aaway. Ang mga bubuyog ay umiikot malapit sa puno, umaalingaw-ngaw ang magulong ingay. Sinabi niya, "Mga unggoy." Nag-aaway sila. Nang marinig ito, nagulat siya, "Mga unggoy?" Itinaas ng isang unggoy ang kanyang dalawang kamay upang takutin ang kalaban, patuloy na gumagawa ng nakakatakot na tunog. Hindi rin nagpakita ng kahinaan ang isa pa at nanakot din. Nang makita ito ni Hodn, tinakpan niya ang kanyang bibig at humanga, "O Enli, siguradong galit na galit sila." Tahimik lang si Tiulong at walang sinabi. Biglang may dumaang bango sa kanyang ilong. Tinawag ni Tiulong si Hodn, "Binibining Hodn." Pinagmasdan niya ang paligid at sinabi, "Parang may amoy, ano?" Nararamdaman niya na ang amoy ay nagmumula sa pugad ng Kim Mao Fong Wan. Maingat niyang hinuha, "Jixen. Ang amoy na ito. Maaari bang ni?" Sumimangot ang kanyang mukha nang maisip niya ang hinala, "Maaari bang pheromone?" Dali-dali niyang itinuro ang puno at nagulat na sumigaw, "Hodn, binibining Hodn. Kailangan nating lumayo. Mamaya, mababaliw ang mga bubuyog at pupunta rito." Kahit hindi alam ni Hodn kung ano ang nangyayari, sinabi niya, "Ha? Sige, alam ko." Dali-dali siyang tumayo, ipinasok ang kanyang dalawang kamay sa kilikili ni Tiulong, at tumakbo palayo gaya ng ginawa niya noon. Nagulat din si Tiulong sa kanyang mabilis na reaksyon. Nang tumalon silang dalawa at tumakas, isang malaking pagsabog ang umalinggaw sa ibaba ng lupa. Nagsiliparan ang mga lupa at bato. Niyakap ni Tiu, si Stam at dumapo sila sa lupa. Nagslide ang dalawa sa lupa at biglang huminto ang katawan ni Tiu. Bahagya siyang natigilan at tumingin sa nakapangingilabot na tanawin sa harapan. Nang makita niya ang kawan ng mga bubuyog na mabilis na sumusugod, utal siyang nasabi, "O Diyos ko." Sa ilalim ng lupa, sumabog ang katawan ng dalawang unggoy. Umuulan ng mga bubuyog.
Naghihingalo ang isang unggoy. Sa braso ng unggoy, lumitaw ang malalaking bukol. Masayang sumugod ang mga bubuyog para magsaya. Nang makita ni Tiu na ang dalawang unggoy ay naging handaan para sa mga bubuyog, hindi pa rin niya maiwasang matakot at sabihin, "Muntik na tayong mapahamak." Nang marinig ito ni Enstam, sumagot siya, "Tama." Lumingon si Tiu sa kanya at nagtatakang nagtanong, "Pero Dinstam, paano mo nalaman na aatake ang Kim Maofong Wans? Malinaw na sinabi mo sa akin na lumayo bago pa man namin marinig ang tunog ng Kim Maofong Wan, ano?" Naalala ni Enstam ang amoy na nagmumula sa puno at nag-aatubiling sinabi, Dahil sa amoy. Nagtanong muli si Tiu, "Amoy? Ano?" Nag-isip si Tiu at sinabi, "Kung iisipin, parang may amoy ng ididen." Nang marinig ni Enstam ang pangalan na iyon, nagulat siya. Tumingin siya sa mukha ni Tiu, nakalmado na muli, at napaisip, siguro kaya ni Tiu, na makilala ang amoy ng pheromone. Para kumpirmahin ang impormasyon, tinanong niya si Tiu kung alam niya ang amoy kanina. Tumawa si Tiu at sumagot, "Naman." Tapos sinabi niya, ang amoy kanina ay katulad ng amoy ng ididen. Hindi pa tapos magsalita si Tiu. Nang sumugod si Enstam at mahigpit na hinawakan ang kanyang dalawang balikat at masayang sinabi, "Iyon nga iyon." Nahihiyang bumulala si Tiu, Enstam. Dahil sa labis na kagalakan. Itinago niya ang kanyang mukha sa balikat ni Tiu at umiyak, huhuhu. Dahil naramdaman niya na medyo malapit ang kanilang dalawa. Lalong namula ang kanyang mukha. Kahit hindi niya alam kung bakit umiyak si Enstam. Sumilip ang Enstam na nagtatago sa dibdib ni Enstam. Itinago ni Enstam ang kanyang mukha sa dibdib ni Tiu at tumawang sinabi, "May paraan na ako. Paraan para walisin ang mga G5 at kunin ang pulot." Kabanata 16 na. Sa gabi, nagsama-sama ang lahat sa paligid ng apoy. Nagluluto ng pagkain sa magkakahiwalay na grupo. Sa paligid, may mahigpit na nagbabantay. Umingit ng alak ang isang lalaki. At namula ang kanyang pisngi na nagpapahiwatig na medyo lasing na siya. Sa tabi ng mainit na apoy, kasama ang mabangong amoy ng inihaw na isda. Nakabibingi. Pagkatapos uminom, pinunasan niya ang kanyang bibig at tumawang malakas, "Giri-iri, napakasarap." Nagtatakang nagtanong ang taong nasa harapan niya. "Sa nga pala, kailan tayo kukuha ng pulot?" Nag-isip ang umiinom ng alak at sumagot, "Jise, hindi ko pa alam. 3 araw na ang nakalipas nang makita ko silang tumatakbo kung saan-saan. Ngayon bigla silang tumahimik." Hula ng lalaki. "Siguro may gagawin na sila." Sumang-ayon ang lalaking may peklat sa mukha, "Jise, siguro nga." Bigla siyang nagtanong, "Sa nga pala, kumikita ba talaga ang pugad ng bubuyog?" Nang marinig ito, tumawa ang umiinom ng alak. "Diyos ko, buong buhay ka na bang niloloko kaya nagtatanong ka pa ng ganyan? Kung gawa sa dilaw na biswaks ng hari, napakamahal nito. Tanging mga maharlika lang ang maaaring gumamit nito. Siguradong kukunin lang nila ang pulot at aalis. Kung gayon, ang natitirang pugad ng bubuyog ay mapupunta sa atin." Napaisip ang lalaking iyon at tumawang nagpakita ng masamang hangarin. "Saka kung sakaling mabigo tayo at mamatay ang lahat." Kha. Nang marinig ito ng natitirang lalaki, nagkiskisan niya ang kanyang dalawang kamay. Ginaya niya ang tawa. Ay. Naalala niya ang babae na may mga mata na naglalabas ng galit. At sinabi niya, nga pala, may lason din ang babaeng iyon na tinatawag na tatlo hoid. Kailangan nating mag-ingat para hindi tayo mapahamak." Nang isipin niya ang magandang mukha, tumawa siya. Hindi rin naman masama. Ang ganda ng itsura niya, kha. Dilaan ng lalaking nasa harapan niya ang kanyang labi at nagpanggap na naghahanap ka. "Isipin ko pa lang, nangangati na ang buong katawan ko." Isang lalaking katabi niya ang nagbiro. "Malay mo, isa sa atin. Ang magiging manugang ng pamilya nila." Isang nakapandidiring boses ang umalinggaw, "Siyempre naman. Ang utang na loob ay dapat bayaran." Bigla, may kakaibang amoy na lumutang sa hangin. Kaya napatigil siya. Umubo siya. Unti-unting tumayo ang mga tao. Nag-uusap-usap sila.
Saan kaya nanggagaling ang bango na ito? Tama nga, ano kaya ito? Baka amoy ito ng nakalalasong bulaklak. Kakha, siguradong ganoon niya. Siguradong ang ganda at tamis ng bulaklak na iyon ay tulad nito. Sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng buwan, unti-unting lumalakas ang bango. Nang marinig nila ang kaluskos na nagmumula sa likuran, lumingon ang isang lalaki at nagtatakang nagtanong, ano kaya iyon? Sunod-sunod na tumayo ang mga tao. Nakita lang nila sa malayo ang isang itim na bagay, na hindi malinaw kung ano iyon. Nang lumapit ito, biglang nagulat ang mukha ng lahat. Nakabukaka ang kanilang bibig at sinabi, ha? Ano? Ano iyon? Hindi alam kung sino ang nakakilala at sumigaw, reyna ng mga bubuyog. Nang marinig ito, nataranta ang lahat at tumayo at hinimok. Takbo! Takbo! Tumakas na tayo! Sumugod ang kawan ng mga bubuyog na parang ulan. Bawat isa sa kanila ay napakagaling makipaglaban. Kahit nagpumilit ang mga tao, hindi pa rin sila nakatakas. At nagkaroon ng mga bukol sa buong katawan dahil sa kagat ng mga bubuyog. Mahinang ungol, tuloong. Sa lupa, kalat ang mga bulaklak at prutas. Mula dito ay nagmumula ang kakaibang amoy. Ang halo na ito ay hindi basta-basta pinagsama-sama, kundi sinadya ng isang tao. Nakaupo si Stam at Tew sa likod ng isang bato. Sinusubaybayan ang paglipat ng mga bubuyog ayon sa direksyon. Naglalabas ng amoy. Nagtatakang sinabi ni Witgyang. Ang mga bubuyog ay lumilipad sa isang lugar. Tumango din si Tew, tama, totoo nga. Lumingon siya kay Stam at nagtatakang nagtanong, Stam, ano ba talaga ang ginawa mo? Hindi ko inaasahan na mababaliw ang mga bubuyog dahil sa amoy ng bulaklak. Umiti siya at sumagot. Iyon ay dahil nag-utos ako ng pangkalahatang pag-atake sa mga bubuyog. Naalala ni Tew ang bulaklak at prutas na ipinaghanda niya sa kanya. At mahinang sinabi, pangkalahatang pag-atake. Dinurog ko lang ang bulaklak at prutas tapos kinakalat ko lang. Tumingin siya sa amoy na nagmumula sa halo at naintindihan niya. So, ang amoy na iyon ang nag-uutos ng pangkalahatang pag-atake. Ipinaliwanag ni Stam, pheromone. Iyon ay isang kemikal na senyales na ginagamit ng mga hayop na may parehong uri para makipag-usap sa isa't isa. Idiniin niya pa, lalo na sa mga insekto, na may mataas na sosyal na katangian tulad ng mga langgam at bubuyog na putakti. Gumagamit ng pheromone sa aktibong pakikipag-usap para mas maintindihan niya. Hindi siya nag-atubiling magpaliwanag ng detalyado. Ang uri ng pheromone na ginamit ko ay ang amoy na naglalabas ng mga bubuyog kapag naglunsad ng pangkalahatang pag-atake. Tinatawag itong xamin acetate. Naalala ni Tew ang makakapal na nagtipon na kawan ng mga bubuyog at humanga. Ibig mong sabihin, ang bulaklak na Stew na ito ay naglalabas ng parehong amoy kapag ang mga bubuyog ay naglunsad ng pag-atake. Napakahiwaga nga. Nang marinig niya ang kanyang papuri, nahihiya si Stam. Kahit ganoon, sa tingin ko mas nakakagulat na kayang kilalanin ni Tew ang amoy na iyon. Pagkarinig nito, umiti si Tew nang mapagkumbaba. Ang aming pamilya ay nagpapakadalubhasa sa mga lason. Kaya natural lang na sensitibo kami sa mga bango. Tumingin si Stam sa harapan. Hindi tumitingin kay Tew at sumagot. Tama iyan. Tumingin siya sa puno na matagal na niyang hinihintay. Sa kanyang boses ay hindi maitago ang excitement. Pinamunuan na ng reyna ng mga bubuyog ang kanyang kawan para sa pangkalahatang pag-atake. Kaya, dapat na tayong magsimulang pumasok, ano? Pumunta siya sa harapan, nilampasan ang makakapal na damuhan at masayang sinabi. Kunin na natin ang pulot ng reyna ng mga bubuyog. Sa kanyang kamay ay may bagay na nakabalot sa tela at mahigpit na nakatali. Maingat na lumakad ang tatlong tao sa harapan. Nang makarating sila sa harap ng puno, tumingin sa malaki at madilim na butas. Sa harapan, tila nag-aalangan ang grupo. Sinubukan ni Witgyang na patatagin ang kanyang isip at nagsalita. Stam, napakadelikado, hayaan mo akong mauna para magpatnubay. Isa-isa na pumasok sa loob ang tatlong tao. Pagkatapos pumasok at tumingin sa paligid,
Nagulat ang grupo at bumulalas, "Oh, tingnan mo. Diyos ko, ang laki ng pugad ng bubuyog." Sa itaas ng kanilang ulo ay isang malaking pugad ng bubuyog. Gintong higante. Napakalaking bagay. Bawat isa sa heksagong hugis ng pugad ay ginawa ng perpekto, na nagbibigay sa mga tao ng kasiyahan kapag tinitingnan ito. Sinindihan ni Witgyang ang apoy para makagawa ng usok at bumulong, "Gif." Buti na lang parang lumabas na ang mga bubuyog. Narinig nila ang kakaibang ingay. Sumulyap si Enstam at nagtaka, "Gif. Ano iyon?" Tulad ng hindi makapaniwala sa kanyang nakikita si Witgyang. Sinubukan niyang tingnang mabuti muli. Hindi komportable ang kanyang tono. Walang pulot. Hindi maaari. Sa katunayan, ang mga butas ng pugad ay walang laman. Mahinahong nagtanong si Chewie. Talaga bang wala nang natira? Gaya ng sinabi ni Enstam. Hinimas ni Witgyang ang kanyang baba at sumagot, "Gif. Hindi pa ito nangyayari." Napakahiwaga. Tulad na may naisip si Enstam na posibilidad. Sumigaw siya, siguro." Sinabi niya ang kanyang iniisip. Ang pugad ng bubuyog na ito ay walang itlog. Nagtaka si Witgyang. Ano ang kinalaman niyan sa pugad ng bubuyog? Na walang pulot. Malakas ang loob na nagbigay ng teorya si Enstam. Siguro naghanda na ang kawan ng mga bubuyog para umalis bago pa man iyon. Kaya, parang nilunok na ng mga bubuyog ang lahat ng nakaimbak na pulot. Sa pagtatapos niya, sinabi niya, siguro. Ang dahilan ay dahil naramdaman nila ang labis na bakas ng tao kamakailan. Malungkot na sinabi ni Chewie, ganoon pala. Para patunayan ang kanyang sinabi. Pumunta siya sa malapit na pugad ng bubuyog, tiningnan ito at sinabing tama iyan. Kapag nagpa siya ang kawan ng mga bubuyog na lumipat. Hindi na sila mangitlog dahil sa sandaling iyon. Wala na silang oras o kakayahang alagaan ang uod. Bigla. Natigilan ang kanyang katawan nang makita niya ang tanawin. Sa harapan. Sa likod ng pugad ng bubuyog, nakalantad ang likurang bahagi ng katawan ng bubuyog. Ngunit parang malaki ang sukat ng bubuyog na ito. Tumawa ng kakaiba si Enstam at nagtanong kay Witgyang. Kung hindi ka magpapahinga at patuloy na gumagamit ng Kinsen, gaano ka katagal makakapagpatuloy? Hindi niya alam. Kung bakit tinanong niya iyon ngunit sumagot pa rin siya. Kung tatakbo ako sa katamtamang bilis, makakapagpatuloy ako ng halos kalahating araw. Hindi niya maiwasang magtanong ng may pagtataka. Bakit bigla mong tinatanong iyon? Sa sandaling ito, umalinggaw ang boses ni Kubi sa labas. Ginoong Enstam. Utal siya. Reyna ng mga bubuyog. Naalala niya ang tanawin na nakita niya kanina at natarantang hinimok. Bumabalik na ang kawan ng mga bubuyog. Kailangan ninyong umalis kaagad. Hindi agad lumabas si Enstam. Sa halip ay yumuko siya na parang sinusubukang kumuha ng isang bagay. Nag-aatubili siyang nagsabi, hintay. Hintay ka lang sandali. Nang marinig ito, dali-daling sumigaw si Witgyang, umalis na tayo. Umalis na tayo, Ginoong Enstam. Sumuko ka na. Nang makita ni Tiu na nagdadalawang isip siya, hinila niya ang kanyang kwelyo at sinabing, Enstam. Bilisan mo. Nag-aalala pa rin si Kubi sa labas na naghihimok. Bilisan ninyong lumabas. Nagmamadaling sumunod si Enstam. May itinatago sa kanyang dibdib. Maliwanag pa rin ang buwan sa kalangitan. Bumalik ang tatlong tao sa kanilang grupo habang nahihirapang huminga. Nang makita ito ng mga malapit, muntik nang may mangyaring malaki. Humugot ng malalim na hininga si Tiu, Buti na lang nakalabas tayo. Bago pa bumalik ang kawan ng mga bubuyog. Ang hayop sa dibdib ni Enstam dahil nahihirapan. Sumilip din at huminga. Sariwang hangin. Nang makita ni Tiu, nanyayakap niya ito, nagtatakang nagtanong siya, Enstam. Ano? Ano yung hawak mo? Umiti siya. At itinaas ang malaki at nakakagulat na bubuyog. Ipinaliwanag niya, ito ang reyna ng kawan ng mga bubuyog. Dahil walang pulot. Dinala ko ang lilikha ng pulot.